Here is another video sa aming Cebu trip, sa aming 5 days, 4 nights trip sa Cebu sa aming pamilya. So, ang mga videos and pictures na to ay galing sa cellphone ni Daddy. I decided na gawa ng video kasi alam mo yun, namimiss ko yung yung bawat clips sa trip na ito. Kung pwede lang itambak sa Facebook account ko, ginawa ko na, kaso nakakahiya naman sa mga friends ko. Anyways, nag-voice over lang ako para makapagkwentuhan sa inyo. Marami akong kwento kasi sa inyo na hindi ko na banggit kasi karamihan dugtong-dugtong na talaga yung edit ko. So, simulan natin. So, sa video na to, sinimulan natin sa, ito nga pala yung Temple of Laya. So, ito ay located sa Busay, Barangay Busay, tuktok ng bundok. Ito ay higher mula sa, mas mataas pa sa Sirao Garden. After the Sirao Garden, naakyat ka pa ng konting elevation, punta ka sa Busay, Barangay Busay. Doon located ang Temple of Laya. So, sino-showcase ng Temple of Laya, ayan, may mga showroom sila na pinapakita yung mga collection ng family. Siguro, well-traveled sila. Lahat ng mga kung ano-anong mga vase, kung ano-anong mga binili nila from other countries. Nandun, may showroom sila. Si Leia, yun siya, grandma yan ni Ellen Adarna. Sila, Ellen, yung family ni Ellen, sikat yan silang, one of the family na mayayaman. They own chain of motels, tawag Queensland. And, yung parang, they're known for short time, ganun. 3 hours, ganun. So, ayan, puro picture-picture lang talaga kasi napaka-bongga, gold yung ceiling. And, ang ganda lang ng view doon sa overview kasi siya ng buong city, yung syudad kasi ang taas nga ng lugar. So yung harap ng temple is may ayan yung part na yan, overview yan. Ang ganda tingnan pag dumungaw ka dyan sa bakod. Tapos kami ni Andy, sabi ko magpa-picture tayo dito, ang ganda. So ayan. At saka most of the time din kasi pag nag-group picture kami at yung driver ang magpipicture sa amin, pinapahawak ko kay Daddy kay Daddy, picture ni Daddy yung ginagamit namin. Ito naman ang Taoist temple or yung shrine or temple ng mga Chinese. Medyo mahigpit sila, may bantay talaga. May 3 yatang shrine door or temple or altar nila na ayaw pa picturean. Bawal kang pumasok ng nakasombrero. Tapos bawal ka pumasok dyan ng hindi ka nakapan-sexy. Labas ang laman-laman mo dun sa mga temple nila. Mahigpit sila, super saglit lang kami dyan. And binansagan din niya ang Beverly Hills ng Cebu kasi Chinese community yan. Chinese subdivision na tinatawag. Makikita mo ang bubongga ng mga bahay. Beverly Hills ng Cebu. Ano pa ba? Ay, may kikwento ko sa inyo. Isa sa mga napansin namin ni Kiko nung pupunta kami sa Cebu, I'm not sure if mag-agree kayo, this is just our own observation. And for sure, yung mga local doon, yung mga nakatira doon, is mag-agree. If not, and we are entitled to our own opinion naman, is napansin namin, walang masyadong pedestrian lane. Nagulat kami kasi, pati SM, imagine SM, kasi yung condo na pinagstayhan namin sa day 1 and day 2 and day 3 is condo, tapat ng SM City, Cebu. Ukulain mo, walang pedestrian, nakipagpatintero ka sa mga sasakyan. Tapos nung 3 kasing accommodation ang pinagstayhan namin. In general, wala talaga kaming nakitang pedestrian na designated talaga. Nakikipagpatintero ka talaga. Sabi ko, akala ko dun lang yun banda sa isang place. Nung nag-transfer na kami ng hotel, sabi ko, ay, ganito pala talaga sa Cebu. Walang matinong tawiran. Tapos yung SM nila doon, first time namin makapasok ng SM na low ceiling, mababa, lalo na yung CR nila mababa. Ito this is just my own opinion, pero kasi nasanay lang siguro ko sa mga mall dito sa Manila na medyo matataas. Ayun, so kung claustrophobic ka, I don't suggest na pumunta ka sa SM City Cebu, at lalo nang wag ka sanang maihi kasi grabe, ramdam mong parang iniipit ka sa ang baba. Tapos parang Chinese yata ang gumawa at nag-design and ng SM City Cebu kasi yung entrance nila
bukod sa may nakalagay na welcome, ganyan-ganyan, in English, meron din Chinese. So, doon namin nalaman. Kasi, karamihan din ng mga mayayamang tao doon ay mga Chinese sa Cebu. Meron din sila doon community. So, ayun, ano pa ba? Ito naman ay Cebu Heritage Park. Para lang siyang monument. Ginawan lang doon sa parang welcome rotonda. Yung pagdating ni Magellan, yung labanan, para siyang replica ng summary ng nangyari, history ng Cebu. Siraha humabon, ganyan-ganyan. So, malaki yan siya. Sobrang taas niyan. Ang laki. Ang laki talaga. Kaya siya isa siya sa dinadayo ng mga turista. Napakalaki ng monumento na yun, paikot. Pero nothing special. Monumento lang talaga yan. Monumento lang talaga yan. Picture lang talaga. Yun lang talaga. Ang Cebu naman kasi more on cultural, yan, history, ganun. Yun lang naman ang pupuntahan. Yung pala, some of the clips, hindi ko na nilagay dito. Ayan nilagay lang dyan kung sino ang gumawa, sino mga... Ito, CC-Lex. Ito yung tawag dyan, CC-Lex Bridge. Yun yung nagdudugtong sa Mactan City, Mactan Island, papunta dun sa Cebu City proper. Dadaan ka dyan pag pupunta ka ng Cordova. Kung papuntang papuntang Cordova, ayan, 10,000 roses. For me, nothing so special kasi hindi masyadong malawak yung lagayan ng mga 10,000 roses. Napakakonti lang pala ng 10,000. Nagiging special lang siya kasi nasa gilid siya ng island. So, ang ganda ng sunset. Maganda talaga yung sunset. Ayan lang yung 10,000, 5,000 kabilaan yan. Ganun lang. Maganda lang siya sa gabi kasi yan yung last destination ng tour kasi paghapon yan, pauwi paggabi. Makita mo yung city lights ng Cebu. Ang ganda pala, para din siyang Baguio. May part kasi na bulubundukit pala ang Cebu. So paggabi, yung view dyan is parang mga firefly na nasa bundok, yung mga bahay. Ang ganda tingnan. Ganda na yung city lights ng Cebu. Nag-video din kami ni Kiko. And napakaganda din ng bridge na yan, yung CC-Lex. Ano yan? Umiilaw. May ilaw yung niya, yung mga bakal. I don't know how to, describe ko anong tawag doon. Basta yung bakal na nakakapit. And then, ito yata yung papunta sa Lapu-Lapu City, yung airport hotel. Yun yung hotel na malapit sa Mactan Airport. Oo, nakagrab. Most of the time, nakagrab, hindi na most, talagang all the time, nakagrab kami yung family. Yun yung service namin. Ang daming mga grab dyan, nagaganda pa ng sasakyan. Ang lalaki. Mga Innova. Ayun. Ano pa bang ikikwento ko sa inyo? So, itong trip na to, nag-enjoy lang talaga kami. Nag-food trip lang kami. Ito ang Savoy Hotel sa Uptown Beach. Sabi nila, kung tayo daw may BGC, sila may Uptown Mega World Uptown area. So, since nag-check-in kami ng alas 3 ba yun? Alas 2 sa hotel. Nung bumaba na yung araw, we walked to the beach. Mga 7 minutes walk from the actual hotel, yung beach area nila. Private yan. Ang mga allowed lang dyan is yung mga guests ng Belmont Hotel and Savoy Hotel. Parang, siya, sister hotel owned by Mega World. Tapos, meron silang pool. And then, meron ding beach, private beach. Ang kati ng ng beach nila, ng dagat. Nakakaloka. And nalaman ko anong chinat ko yung friend kong kamag-anak namin na nag-work pala siya sa Cebu. Shout out sa'yo, Anti-Irish. Hindi ko alam ko lang na Makati dyan. Hindi na ako nag-book dyan. At saka bawal magpasok ng pagkain dyan kasi meron sila. May hotel restaurant dyan. Tsaka cafe. So you're not allowed to bring food. Dyan namin na-try na makuryente. Isa pa yan. Pag-uwi namin, we were transferring from the beach, papunta kami sa pool, dumaan kami dun sa parang may tahat ng entrance and exit nila. May mga ilaw na kasi paggabi, pagtapak namin dun sa part na kasi syempre pasama kami unang nakaramdam si Andy, and sumunod ako. Kung hindi ma-describe ni Andy yung naramdaman niya, nung pag-step ko, Daddy, kuryente. Sabi ko, oo nga, tapos si Daddy na nakapag-verbalize na ako
Dami nga nagja-jogging dun eh. Jogging and walking area yon. And ito ay collection of pictures. And gustong-gusto ko yung mga picture namin dito kasi most are stolen. Kasi si Daddy mahilig mag-video and picture. So next time, I'm not sure if babalik pa kami ng Cebu, pero feeling ko sana when Andy is bigger. Ayoko kasi siyang fuersahin na gumawa ng canyoneering kasi baka matraumatize siya. Medyo kasi challenging yung canyoneering. May mga talon-talon sa mga falls. And ayokong ilagay siya sa posisyon na pinilit siya. And doon kasi, ganun doon eh. Kasi hindi ka pwedeng, there's no turning back. Kasi yun lang yung way. Gusto kong gawin, actually sa amin tatlo, ako lang may gusto mag-canyoneering. Si Daddy, ayaw niya rin. And then pinakita ko pa ulit-ulit kay Andy na let's do this. Tapos ngingiti lang siya. Tapos parang masisira yung mukha niya, hindi siya sure. Gusto ko yung tipong free will niya talaga pag malaki na siya. Sana kaya pa ng tuhod namin ni Daddy. Na-amaze kasi ako sa Kawasan Falls. Alam nyo ba kung paano i-describe ng mga foreigner yon? Ano daw yon? Parang Gatorade na blue, yung kulay ng tubig. Tapos nakalagay dun sa pinaka description dun sa sa falls, cleanest water, fresh water sa buong mundo. Buong Philippines. Tapos kasi multi-tiered na na falls. Ang level 1 nila, dun lang yung swimming area. 350 yata per head. Tapos yung level 2 and 3, hindi na yung pinapaakyatan ng mga nagsiswimming lang. Doon kasi nangyayari ang canyoneering. And then parang sa mga nakita ko na vlog, parang sabi ko, parang nasa ibang mundo yung vibe. Gusto ko talaga ma-experience. Ayun. Tapos yung naman, yung Oslob naman, yung whale watching. Hindi ko bet kasi ang aga ng call time. 1 a.m., 2 a.m. kung ang hotel mo ay nasa city center ng Cebu kasi maaga ang biyahe nyo. Tapos pagdating nyo doon, pipila pa kayo para makita yung whale. And siguro yung number na makuha nyo, pang 150 na kayo. And then darating kayo doon. Mantakin nyo, gumising kayo ng 1 a.m. or 2 a.m. tapos sasalamuhan nyo yung whale. Mga mga 11 na or 10, 10:30, 11 a.m. Ang haba ng wait time. Tapos, mahirap din naman kumuha ng accommodation doon. Kasi dagat lang din naman siya, wala masyadong happening. At saka, walang grab doon. So, sobrang layo niya sa city center. Like 6 hours yata. 5 hours, 4 hours. Before you reach Oslo. Malayo siya. And walang direct na bus, pag nag-commute ka. Magre-rent ka talaga ng taxi, which is ang mahal ng bayad. 5,000 yata, one way. Mahal. So, saglit na saglit lang, magpipicture ka lang sa whale shark, super saglit. Tapos hindi mo pa ma-enjoy yung picture pag hindi ka marunong maglumangoy kasi syempre hindi ka naman lulubog dun sa ilalim kung naka life jacket ka makikita naman yung buong kaubuuan ng whale shark pag nag-submerge ka talaga at sa ilalim yung mga shots. So, ayun. Thank you so much sa pagsama. Alam nyo ba, tinitingnan ko, pinapanood ko yung mga video namin. Nire-revisit ko pag